to me wind and rain. Good day mga ka-works! It's Urgent Vlog muli together with Urgent Works. So, nag-decide na kami ng aking misis na gumawa ng sarili kong design para dito sa e-bike namin. So, gusto kasi namin magkaroon ng sariling bubong ito. Dahil na nag-canvas tayo, 7K to 8K ang mga bubong. Tapos, yung nakita kong tubo, okay naman yung taba at saka yung ano niya, yung kapal niya sakto naman, kaya lang black iron yung ginagamit. So, pinipintahan ng itim. So, hindi ko gusto yung design. So, gumawa ako ng sarili kong design. So, ito naman, yung mga napagtanungan namin is ditanggal din naman siya. Yung iba naman is naka-wheel din sa mismong chassis. So, ang akin, detachable, natatanggal. So, gumawa ako ng 6 na pinaka-base na naka-welding sa flat bar. And then, winilding ko yung tubo. Yung tubong ginamit ko dito is 3/4 na 1.5 yung kapal para medyo magaan lang siya at hindi sakto lang sa pinakabubong niya. So ditanggal ito siya guys, 6 na pinaka-base na merong tig-dalawang tornilyo. So inalign-align ko lang siya. Medyo natagalan ako dito gawa ng wala tayong frame, wala tayong pattern. So gumawa pa ako nito ng sarili ko lang na pattern, silip-silip, isip-isip, ganun lang. So almost 5 days ko nga pala ito ginawa. So, dito, nagagawa na tayo ng pinaka-design sa likod. So, sakto lang, yung hindi naman siya ganun kabigat. So, shoutout nga pala sa mga followers natin, sa mga viewers, sa mga subscribers. Ayan, salamat po sa inyong panonood at pag-share, pag-like ng ating video. Hopefully na soon, maglalabas tayo ng bagong video tungkol naman sa paggawa ng bubong. Kasi yung bubong nito guys ay kokopyahan natin ng fiber at ima-market natin. Okay? So sa lahat ng mga nagtatanong kung mina-market ba natin yung frame ng para sa e-bike o kahit anong klaseng e-bike, pwede natin gawan ng ganito. Okay, so just comment down below guys or mag-PM lang kayo sa aking Facebook page para nang sa ganun ma-replyan ko kayo kaagad. So ito na yung outcome niya, wala pang pintura. Ayan. So, meron siyang pinaka-design, 'di ba? So, gumawa rin pala ako ng carrier nito para nang sa gano'n, pag na may pinamili tayo sa grocery, may karton, pwede nating ilagay sa taas. So, ang maximum na load niyan is pwede kaya diyan ano, 15 kilos sa itaas. 15 kilos. So, hindi na pwede lumagpas. So, yun lang naman. Parang pinaka-design ko lang kasi yan. Gusto ko mayroong design. So, dumating na nga pala yung acrylic na para sa windshield natin. Acrylic na ginamit natin guys kasi nga medyo pricey yung tempered glass. So ito na, tinatanggal na natin yung tornilyo, tigdadalawa po yun bawat base. At tatanggalin natin yung pinaka-frame para nang sa ganun ma-primeran natin, then mapintahan natin ng kulay black. So urethane paint din pala yung ginagamit ko dito guys. So sa mga gustong magpapintura ng mga motorcycle, kotse, kahit ano, nagpipintura din po tayo. So dito ko na siya pinuwesto sa may sapa, dito talaga ako nagpipintura ng mga motorsiklo para nang sa ganun malayo sa kapitbahay, hindi maamoy. Yan, kulay black yung frame. And then yung carrier naman is Kian Green. Ayan. Kakulay din siya ng ating e-bike. So ito yung mga tirang kulay ko sa tropa nating nagpapintura ng kanyang Aerox na si Ralph Vince Romero. Ayan, shout sa iyo tol. So ito na, kinabit na natin ulit para makita natin yung pinaka-forma niya nang sa ganun, makukumpleto na natin yung may kabit na yung windshield. So binatasan ko na rin pala yan, inabangan ko na yan para sa windshield. Dahil bago natin siya pinintahan, naglagay na rin ako ng mga butas niyan para nang pag nag-assemble na, is tuloy-tuloy yung trabaho. Hindi na ako magbubutas pa. So, mayroon niyang 4 na tornilyo sa bubong. 4 lang inilagay ko. Though meron pa naman siyang pwedeng paglagyan, pero yan lang muna dahil medyo tinamad tayo. Pero at least matibay naman po yan kahit na humangin, hindi yan basa-basa natutuklap. At diyan ko na rin nilagay yung sinama, yung pinaka-carrier sa itaas. Para nang sa ganon, hakab na hakab siya. Kumbaga matibay siya. So ayun yung carrier natin, kitang-kita naman 'di ba yung kulay Kian Green no, kasing kulay ng ating e-bike, kasing kulay ni Virgo. So kinabit na rin namin ng miss ko yung
tempered. Acrylic lang pala. Pansamantagal. So, itong misis ko na 'to, napakakulit, eh. O, tingnan mo. Sukat na sukat, ikot ng ikot, tingin ng tingin. Ayan, sinisipat niya kung tama ba yung ginagawa natin. Yan yung pinaka-bossing ko dito, eh. Yun yung pinaka-general manager, eh. Kaya hindi ako pwedeng pumalag diyan kasi pag pumalag tayo diyan, nagra-rap yan siya, guys. So, pag nagra-rap yan siya, talagang panalo yan. Champion yan, eh. So, ayan na naman sa likod. Tapos maya-maya ikot na naman yan. Dahil excited na siyang gamitin. Gustong-gusto niya na makita yung pinaka-forma, yung outcome nitong ginawa nating frame. Ayan. So, ang ginawa ko dito guys ay buo. Gusto ko kasi yung pinaka-windshield is sakop niya yung pinaka-basket. Kasi nakikita ko sa iba, 2x2 lang yung salamin, so medyo nababasa yung basket pag umulan. Kaya lang, ang na-order namin na acrylic is 2x3 lang, walang 2x4. So mas maganda po sana kung mayroong 2x4 para hanggang baba talaga siya. So napapansin nyo, medyo kapos yung 2x3 sa ginawa nating frame ng windshield, no? So kapos na kapos siya. So di bale, pansamantagal lang muna. Order pa tayo ulit. Ayan. So sa mga nagtatanong kung saan namin 'to binili, sa online lang din guys. At eto na nga pala yung outcome niya mga boss, mga madam, mga co-works. Ayan, shoutout sa lahat ng mga viewers natin. So ito na, may carrier sa taas. Ito yung pinaka-mudguard ng kanyang kapaludo. Medyo lumapad din yung kanyang stepper o yung pinaka-flooring. So tinatanggal na ng ating magandang pieces yung plastic para malinaw na yung ating pergola, yung acrylic natin. So parang salamin talaga siya guys. So ayan na yung modelo, nakasampa na talaga siya. Ayan, panalo na talaga siya. Oh, ayan na. So may kulang pa yan guys, yung pinaka-trapal sa gilid. So gagawan pa natin ng paraan yan dahil yung order natin is 3x4 lang. So medyo kapos, dapat 3x5 para hatian siya eh. Iba na yung sa driver para pag naulan eh madali lang makalabas yung driver. So ayan. So maraming salamat. Shoutout sa lahat sa mga viewers natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik kay Erjo Vlog. Thank you. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.